nakita niyo ito sa other vids ko na nag-plates ako. And then, let's go to defense. Ayan, nalagay ko sila dito. Ayan. And ang putla na kasi wala ng araw sa labas. Ayan, na-open ko to ha. And no mga Mars. So, welcome back again to my channel. And today is mag-haul tayo. And nung nakaraan is, di ba sabi ko mag-haul ako ng our materials ko na binili from Jollibee. Ayan, mas mura kasi doon kaysa sa National Bookstore or other bilihan ganun. Ayan. So, ito yung mga binili ko. Let's start with the Square Durer 36 inches. And it is an acrylic yarn. Kasi sabi ng iba, mas okay yung acrylic kaysa sa wood. And para mabilis malinisan. Kasi yung wood daw, yung pag nag-inking ka, nag-i-stay dun sa wood yung ink, yung pen or mga ink yun. So, nadudumihan din yung papel mo. Mahirap linisan. The next is the triangles. Ito is Deli triangles. Meron akong binili dati na triangles from Japan Surplus. Pero bumili ako. Yan. Mas malaki ito doon. Konti lang naman yung pinagkaiba. Metric scale. This is 1:100 and 1:600. Diamond. Ganyan yung itsura nyo. Canson 9x12 sketch pad na 90 GSM and 50 leaves. Kasi ni-require to sa amin, sabi, mas pagdato daw yung Canson na sketch pad sa Viscom. Ayan. Must have. Itong mga pinili ko naman is, kailangan talaga sila. And hindi ko pa binili yung mga hindi pa naman kailangan kasi baka mas mapagastos. Then next is this metal ruler. Nakita niyo ito sa other vids ko na nag-plates ako. And nakakatulong talaga siya sa paggawa ng title block. Kasi yan, meron siyang millimeters or centimeter. Then inches. Ayan. 0 na agad siya pagka nandito. Wala na siyang katulad ng regular na ruler na nandito pa sa may yung 0. And then, let's go to defense. Ayan, nalagay ko sila dito. Microns. This is Micron Pigma. Sakura, Micron. Yung point neto is 005, 01, 03, and 05. Ayan yung kailangan. Unifin. Yung tawag dito is mga disposable pens kasi mahal yung tech pen. Yung point na itong tatlo, 0.2, 0.4, and 0.6, 246. While ito is 135 and 005. Itong 005 pang detail. Kasi nagtanong din ako before sa mga architecture student na mas okay daw mayroon na itong pang details. Sa pencils naman tayo. Itong pencils is HB, 4B, 2B, and 7B. Staedtler to. Pero pwede din namang Colleen or Faber-Castell or alam ko meron din ganito sa Shopee eh. So, ito yung ginagamit ko. Yung Mitsubishi Uni. Ayan. Or itong General Writing. Ito nabili ko to sa Japan Home Center or sa Daiso. Yung mga old pencils ko na yan. And galing din sa mga Japan surplus. Yeah. Sa eraser naman, itong rubber eraser, Faber-Castell na dust free, and kneaded eraser.
Same brand. Itong lidded eraser nakatulong to for the details, ganun. Kasi siya, para siyang bubble gum. Na-shape. Tapos ito, malagay yung dust free kasi para hindi makalat. Kasi ito yung, pero okay naman kahit walang brand. Basta nakakabura ng maayos. Then last na binili ko is ito, the leads, yung mechanical pencil leads na 7.7 and 2B. Kasi yung mechanical pencil ko kailangan ng bala, leads kaya. Tapos ito, eraser shield. Hindi ko pa siya masyadong nagagamit kasi ayun na. Hindi pa naman ganun kalala yung case namin. Ayan, and I video for this day, and I hope na and lalagyan ko ng materials sa baba or dito sa video na to if hindi ko malagay sa description box. I hope na enjoy kayo and subscribe na and hit the bell below for more videos. Bye! Dagdag ko lang pala is, di ba yung T-square ko is deli? Nung nandun ako sa store, tinignan ko din yung Staedtler na T-square. Almost the same lang sila. But yung Staedtler, mas mahal siya, nasa 1,100 something, ganon. Or, basta 1,000 plus. Tapos, etong T-square na to is nasa 800 plus lang. So, let's go naman sa mas mura, di ba? And yung yung triangles, kung nanonood kayo ng vlog ni Architect Lian, itong triangles na to, dalawa na yung laman niya, 100 plus lang to. Nasa, kung ba to? I think 100, ata. Basta 100 plus or ganon, or 200 plus. Hindi ko kasi maintindihan yung resibo. Ang mga lang siya, short terms, ganon. Ayan, di ba bigger than 100 siya? But not bigger than 100. Ayan, may excess. And then, itong isa, ayan. Sakto lang. Ito, sakto lang. And then, ito, ayan, may kasama siyang protractor. Tapos, pakita ko din pala yung gamit ko, yung nabili ko sa Japan Surplus. Hindi nyo pa papanood, lagi ko yung link sa baba. Mga nabili ko sa Japan Surplus nung pumunta ko doon before. Ito yung nabili ko na mga triangles doon. Nasa 30 pesos, 4 na piraso. Ito, Staedtler. Same brand. Pero mas maliit sila. And ito, Japanese brand na triangles. Pero hindi naman nagkakalayo yung yung size. Hindi sila nagkakalayo ng size. So, hindi pa maayos. Yan, hindi pa sila magkakalayo ng size. Hindi sila magkalayo ng size. Magkakalayo. Tapos, yung nabili ko itong pencils is this Mitsubishi Uni. And then this tawag dito, pencil extender. Itong dalawa. Nilagay ko na sila sa maliliit kong pencil. Ayan. Tapos yung ginagamit kong eraser ngayon, ito. Yung tig 15 pesos. Kasi nung isang araw, nagmamadali ako kasi yung eraser ko dati nawawala. Kaya yung bumili na lang ako. Architecture. Ngayon, first year pa lang ako. First week pa lang namin. Medyo magastos na things. Paano pa kaya pagka, the other year. Last na. May naalala pala ako. Diba nung Friday, pumunta ako sa 167. Ganon. Kung merong ganong store sa inyo or kung basta ganon, 167. Dito sa amin kasi meron nun sa palengke.
Meron dun triangles, yung ginagamit ni ate. Nakalimutan ko na yung name, basta pinapanood ko. Lalagay ko na lang dito sa caption yung name. Ganun yung ginagamit niyang triangles. Nasa, magkano ba yun? 80 pesos? 2 piraso na. Diba? Pero hindi ko sure kung matibay yun or exact na measurement niya like this. Ayun lang, I hope tulungan kayo dito sa video na to. Ayun. Bye!